Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po na magpasalamat sa inyo sa bawat araw na sinasamahan niyo po ako sa mga devotions natin. Maraming salamat po sa inyo. Now, yung devotions po natin this week ay hindi po ito ordinaryong devotion natin kasi ito po ay may kinalaman sa history natin, no? Yung Reformation po ay makaganapan sa panahon na ito. Hindi po ito nangyari sa biblical times. Ito po ay nangyari noong 16th century. At ito po ang isa sa mga pinagpapasalamat natin sa Panginoon kasi dahil sa Reformation, nagkaroon ng Back to the Bible movement. Now, yung pag-aaralan po natin ngayon ay may kinalaman po sa pananampalataya. Sola fide, faith alone. So, noong mga nakarang araw po, pinag-aralan natin yung post tenebras lux, ad fontes, sola scriptura, at ngayon po ay sola fide, or faith alone. Now, long time ago po kasi, during this time, no, yung salvation o yung kaligtasan, dumating na sa punto na kailangan mo siyang, pagtrabahuhan. May mga sets of things na kailangan mong gawin para maligtas. Sa makatuwid, yung kaligtasan ay nakadepende sa tao. Ikaw ang magliligtas sa iyong sarili. Ang kaligtasan po ay nakadepende sa Panginoong Jesucristo lamang. Siya po ang tagapagligtas at hindi tayo. Tayo ang ililigtas ng Diyos at hindi tayo ang magliligtas sa ating mga sarili. Kaya po yung salvation, it's not by works. It's not from ourselves. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang. Kaya po nung nagkaroon ng Back to the Bible movement dito, bumalik sila sa orihinal ng mga turo ng mga apostol na ang salvation o ang kaligtasan natin ay nakabase sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus lamang at hindi po ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. So napakahalaga po niyan. Kumbaga nagkaroon tayo ng kapanatagan, nagkaroon tayo ng kapayapaan na ang kaligtasan ay nakadepende sa Panginoong Jesucristo sa ginawa niya doon sa krus. At hindi ito nakadepende sa atin kung naging mabuti tayo ngayong araw, kinabukasan hindi, the following day mabuti, sumunod na araw hindi. Na as if yung Diyos tinitimbang niya yung mabuting ginawa natin tsaka yung masamang ginawa natin. Na kapag mas matimbang yung masama, pupunta ka ron sa walang hanggang kaparusahan. No? Para bang ganun yung ginagawa ng Diyos. Hindi po ganun. Ang sinasabi lang ng Biblia, ang Panginoong Jesucristo ay tagapagligtas, anuman yung mga nagawa nating kasalanan, kahit mas mabigat pa yun, mas marami pa kaysa sa nagawa nating mabuti, lahat ng yun pinatawad na kung tayo mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, yan po yung concept ng sola fide, faith alone. Now, sabi po dito sa Romans chapter 3, verse 28. Maganda po, basahin niyo po ito mula verse 21 hanggang 28. Now, itong last verse lang po yung ating tatalakayin. Sabi po rito, for we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Sapagkat naniniwala tayo na itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Now, nung unang panahon po, iniisip ng tao na magkakaroon sila ng kaligtasan, ituturing silang matuwid ng Diyos kung susunod sila sa kautusan, sa mga kautusan ng Biblia, or sa panahon nila kautusan ni Moses o yung Mosaic Law. Now, ang problema, tayong mga tao, maging sila nung panahon na yon, wala silang kakayanang sumunod sa kautusan. Kailangan kasi, sabi sa Biblia, kailangan masunod mo lahat ng kautusan perfectly para wala kang kaparusahan. Ang problema, hindi naman natin masunod yung kautusan perfectly. So, lahat tayo mapaparusahan, lahat tayo mapapahamak. Kaya po, yan ang kadahilanan kung bakit pinsinugo ang Panginoong Jesucristo para maging ating tagapagligtas. Now, pag pinag-usapan po natin yung justified o yung itinuring na matuwid, isipin niyo po, nasa korte, nakarap ka sa korte, merong judge. Someday po kasi harap talaga tayo sa ating Diyos eh. Sabi po rito sa Revelation chapter 20 verse 12, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life.
The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Ibig sabihin, lahat tayo, pag namatay na tayo, harap tayo sa Diyos, at tayo'y huhukuman. Merong judgment day for all of us. At yung judgment sa atin ay nakabase sa kung ano yung ginawa natin sa lahat ng mga kasalanan natin. Yun yung huhukuman. Kaya kasindak-sindak, kahindik-hindik at nakakatakot talaga na humarap sa Diyos na alam mo, guilty ka. Lahat tayo guilty. Walang makakapagsabi sa Diyos, Lord, wala akong ginawang kasalanan. Lahat tayo maraming ginawang kasalanan. Kaya napakahalaga ng doktrina ng justification. Pag sinabing justification, itinuring na matuwid. Pag sinabing justification, pinawalang sala. Kaya sabi po rito sa verse natin, for we maintain that a person is justified by faith. Mapapawalang sala ka lamang kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo Jesus. At hindi ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kasulatan, sa kautusan, dahil at tayo ay makasalanan. So, sapagkat naniniwala tayo na itinuturing ng Diyos na matuwid, ibig sabihin, kahit guilty ka, ang dami mo nagawang kasalanan, pagharap mo sa Diyos, itinuturing kanyang matuwid, hindi dahil sa iyong mga gawa, kasi yung gawa nga natin, maraming masama dyan, maraming pagkakasala dyan. Itinuturing tayong matuwid dahil sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus, na siya yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang dugo na ibinuhos doon, ang siyang nagpatawad sa ating mga kasalanan, at ang Panginoong Jesucristo, siya ang nagdusa, siya ang sumalo ng kaparasahan na dapat ay para sa atin. That's why, tayo pinapawalang sala, we are justified by faith in Christ Jesus. Now, ito po yung una nating teaching ngayon. Justification is not a payment for good works. Yung pagpapawalang sala sa atin ng Diyos, pag humarap tayo sa araw ng paghuhukom, pag sinabi ng Diyos na pinawalang sala ka, itinuring kang matuwid, hindi yan dahil binayaran mo yung justification na yon, yung pagpapatawad sa iyo ng Diyos, sa mabubuti mong gawa. Hindi yan dahil may timbangan ng Diyos at habang nagpapakabuti ka, no, mas nagiging matimbang yung kabutihan mo kaysa sa kasamaan. Again, pag humarap ka sa hukom, kahit dito sa mundong ito, pag nagnakaw ka, may ninakaw ka, or may pinatay ka, pagharap mo sa hukom, hindi naman bibilangin ng hukom yung mabuti mong ginawa eh. At sasabihin niya, okay, mas matimbang yung mabuti mong ginawa, yung pagpatay mo at pagnanakaw mo, absuelto na. Hindi naman ganun eh. Pag humarap ka sa hukom, ang titingnan ng hukom, yung kasalanan ginawa mo. Kahit napakabuti mong tao, kung pumatay ka, may kaparasahan para sa'yo. Ganun rin sa harapan ng Diyos eh. Yung Diyos hindi yun nagtitimbang-timbang kung anong mas mabuti, anong masama. Ang Diyos, kapag may kasalanan ginawa, dapat parusahan dahil ang Diyos ay mabuting hukom. Walang kasalanan na makakalusot sa mabuting hukom. Yung kasalanan na makakalusot sa hukom, yung hukom na yun, sa korap lang lulusot yung mga kasalanan natin. Pero sa mabuting Diyos, walang kasalanan ng lulusot. Lahat ng ginawa nating masama, huhukuman ng Diyos. At yung justification, hindi po ito payment, hindi ito kabayaran, hindi ito reward sa mabubuti nating ginawa. So pangalawa po, justification is the work of Christ on the cross. Yung pagpapawalang sala sa atin ng Diyos, una, hindi ito pinagtrabahuhan natin, no, na mayroon tayong bayad. Ang bayad natin, kaligtasan someday. No? You cannot work for your salvation. You cannot work for your justification. Kasi hindi mo siya pwedeng timbangin ng mabuti at masama. Pag mas maraming mabuti ginawa mo, ligtas ka. Again, ang salvation hindi yan nakadepende sa atin. Nakadepende yan sa ating Panginoong Jesucristo. So, justification is the work of Christ on the cross. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo napapawalang sala. Bakit? Kasi yung kaparusahan na para sa atin, kinuha na ng Panginoong Jesucristo at naparusahan sa kanyang katawan, upang tayo na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangatlo po, justification is declared to those who believe. Yung pagpapawalang sala ng Diyos, ito ay dinideklara ng Diyos sa mga taong nanampalataya kay Kristo. Hindi dahil nagpakahirap sila, sinundan nila mga rituals, nag-memorize sila ng mga panalangin, nag-memorize sila ng mga Bible verses, nagpenitensya sila, walang napapawalang sala sa lahat ng bagay na yon.
Ang tao ay napapawalang sala lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya sabi rito, for we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Sapagkat naniniwala tayo na itinuturing ng Diyos na matuwid o pinawalang sala ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Hindi sa pagsunod sa mga tradisyon. Hindi sa pagsunod sa maraming mga panalangin na paulit-ulit. Kundi ito ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. So justification is declared to those who believe. Pag humarap ka sa Diyos, kung ikaw nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, pag humarap ka sa araw na yun ng paghuhukom, at ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang deklarasyon sa iyo ng Diyos, imbis na kaparasahan, ay justified. You are justified. Ikaw ay matuwid. Sapagkat ang lahat ng iyong mga kasalanan ay napatawad na at hinugasan na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. And that's God's grace. Pure grace. So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, stop trying to bribe God for justification. Ihinto na natin yung attitude na para bang, Lord, ang dahil ko nagawang masama. Gagawa ako ng kabutihan para matakpan ko yung kasamahan ko. In a way, para mong binabribe si Lord eh. Lord, ito yung suhol. Ito yung mga mabubuti kong ginagawa. Yung lahat ng nakasalanan ko, wala na yun ha. Para bang sinusuhulan natin yung Diyos pag ganun yung attitude natin. Stop trying to bribe God for justification. Hindi ka ituturing ng Diyos na matuwid o ipapawalang sala ng Diyos just because you're bribing Him with good works. You cannot do that. Ang kailangan lang po natin, magtiwala sa Panginoong Jesucristo. So start relying on the sufficiency of Christ. Simulan po nating magtiwala sa kasapatan ng Panginoong Jesucristo. Si Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay ay sapat upang tayo ay mapawalang sala at ituring na matuwid ng Diyos. Hindi natin kailangang i-bribe si Lord kasi hindi siya korap at walang kasalanang lulusot sa Kanya. Kailangan lang talaga natin ng Panginoong Jesucristo at wala nang iba pa. Ang kasapatan ng Panginoong Jesucristo ang siyang kailangan natin. So start relying on the sufficiency of Christ. Pangatlo po, serve God as justified and free children. Paglingkuran natin yung Diyos, hindi dahil upang tayo maligtas someday, hindi upang tayo ituring na matuwid ng Diyos someday. Paglingkuran natin siya kasi itinuring na tayong matuwid ngayon pa lang. Tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ngayon pa lang tinuturing na tayong matuwid ng Diyos, pinawalang sala ng Diyos, hinugasan ng dugo ng Panginoong Jesucristo so that we can serve God without feeling this, without this guilt in our hearts na, Lord, nagigilty ako kaya ako maglilingkod sa inyo. Hindi. Niligtas ka ng Diyos, then serve Him. We are saved to serve. We are justified. We are free children of God. Tayo mga pinalaya na kaya tayo naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos upang mapalaya. Hindi tayo maglilingkod sa Diyos para mapawalang sala. Pinawalang sala ka muna ng Diyos, pinalaya ka muna ng Diyos, and then you serve the Lord. Ganyan po kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi reward ang salvation. Hindi payment ang justification. Pinalaya ka na, pinatawad ka na, and then you serve the Lord. So stop trying to bribe God for justification. Start relying on the sufficiency of Christ and serve God as justified and free children. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of justification by faith in your life? Sulat natin dito, by faith, sola fide. Bakit importante yung pagpapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo? It's not works of the law. It is by faith in Christ Jesus. So, gaano to ika-importante sa ating mga buhay? Now, samahan niyo po sa panalangin, kausapin natin si Lord. Heavenly Father, I come to you with a humble heart. I know that I can never earn your love or forgiveness through my own efforts. Thank you for the gift of justification through Jesus Christ, as I believe that His work on the cross is all I need.
Help me to stop trying to earn what you've already given freely. Teach me to trust fully in the sufficiency of Christ. I want to live as your child, justified and set free by your grace. Help me to serve you with joy, knowing I am already accepted and loved. In Jesus' name, amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. Nagbabasa po ako ng inyong mga comments, kaya na-appreciate ko po pag nakikita ko yung mga natutunan po ninyo. And wag po natin kalimutan na ibahagi itong devotion natin na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.